tinutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga anak, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaali ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good afternoon po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ika-6 na linggo na po ng Easter o ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, maniwala kayo. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ang bati natin sa bawat isa hanggang ngayon, Happy Easter. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter. At palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay para sa atin. Happy Easter! Alam nyo, kung meron man pong biyaya ang Pasko ng pagkabuhay, buhay ang Diyos. May Diyos na kasanwang loob mo. Tibayan mo ang pananalig mo at ito pinakamaganda. Usong-uso ngayon, kalmahin mo yung sarili mo. Buhay ang Diyos. May Diyos. Kaya titibayan natin ang ating sarili. May Diyos na nagligtas at patuloy na nagliligtas sa atin. Alam ko po napakahirap ng panahon ngayon ng sitwasyon natin. Kabi-kabila po ang mga nagkakasakit. Of course, patuloy natin pinagdarasal si Father Doji at ang marami pang mga may sakit. Mga bata, huwag niyo sasabihin na matatanda lang ang nagkakasakit. Na matatanda lang ang may malubhang sakit. Marami ng kaso ngayon ng mga batang nagkakasakit, lalo na ang heat stroke.
Meron anak yung aking kaibigan, ilang araw, 3 days ago, binalita niya, Father, please, critical ang anak ko ngayon sa ICU. Critical yung 72 hours. Kaya ako naman natataranta kasi maya't maya blow by blow din ang kanyang text. Father, kailangan natin siyang ipagdasal. Delikado talaga. Parang ako ang kinakabahan kasi para bang pag may nangyari dito, mapapahiya ako sa kanya. Kaya sabi ko lang nila, sabihin ko, Lord, ako na lang kunin mo, mabuhay lang siya. Nakakahiya naman, ako'y mapapahiya sa kanya. Pero kahapon, tinext niya ako, sabi niya, Father, gising na siya, ng good mood, kumain na, at nag-toothbrush mag-isa. Amen? Salamat sa Diyos. At yung biyaya, yung himalang yon, maniwala ka. Kayang gawin ng Diyos din yan sa'yo. Pwede niya rin gawin at ibigay sa'yo yan. Kaya, ano ang sabi ng ating Panginoon? Pangalawang linggo na niyang sinasabi. Nung nakaraang linggo, ano ang sabi ni Kristo? Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Manatili kayo sa akin. Walang mangyayari sa buhay nyo kung hindi kayo nakakabit sa akin. Without me, you are nothing. And you can do nothing. Ngayon, muling sinasabi ni Kristo, manatili kayo sa pag-ibig ko. Manatili kayo sa akin. Wala kang magagawa kung wala ako. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Parang ang yabang ng tunog, no? Parang tunog mayabang. Siguro kung ako o ikaw lang ang nagsasabi, talagang mayayabangan ka. Pero ang Diyos ang nagsabi nito. Kaya paniwalaan mo. Dahil alam ninyo, ang Diyos, hindi yan kagaya ng mga bagay, ng mga tao na inakala mong mapapasayo at ginawa mo pang mundo. Pero ang ending, nanakit lang sa'yo. Nanira lang sa'yo. Nang iwan lang sa'yo. Kaya ngayong unang linggo ng Mayo, ano ang paalala sa atin ni Kristo? Naalala ko, no? Tayong mga matanda-tanda na, siguro hanggang ngayon, di ba pa magmamayo, lahat tayo, hindi lang magsasaka, meron tayong pare-parehong hinihintay pag pumasok ang Mayo, lalo na ang mga batang mahilig magkaroon ng bungang araw. Anong hinihintay natin? Unang ulan ng Mayo. Agua de Mayo. Kasi sabi ng matatanda, talaga naalala ko nung bata kami, talagang kahit natutulog, gigisingin kami, maligo lang kami sa ulan. Dahil sabi ng matatanda, nakakagaling daw yun. Hindi lang nakakaginhawa ng katawan, nakapagpapagaling daw ng sakit. Iba talaga ang buhos ng langit. Nakakapagpaginhawa, nakapagpapagaling. At ganyan, magbigay ang Diyos. Kaya nga lagi ko itong sinasabi, si Lord, ginagawang priority, hindi hinuhuli. Si Lord, ginagawang priority, hindi hinuhuli. Do not find time for God. You give time for God. Kaya ano yung paulit-ulit niya sinasabi? Manatili kayo sa akin. Bata pa lang kayo, dapat alam nyo na ang Diyos ang tunay ninyong kailangan. At pagtanda natin, dapat hanggang dulo, ang Diyos ang bukang bibig natin. At hindi kung ano-ano at kung sino-sino. Hanggang huli. At sana, hanggang dulo, ikaw at ang Diyos ang magsasama pa rin. Kaya nga, ano ang paalala sa atin ni Juan? Sabi ni Kristo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig na hindi dinidikta ng mundo at hindi tinuturo ng ibang tao. Pag-ibig ang siyang kailangan natin upang tayo hindi lang mabuhay sa mundo, kundi maligtas pagkatapos ng buhay sa mundo. Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan, ako po ay magtutok noon sa Ambel Theater sa El Shaddai. Bata-bata pa akong pare, maagaw kami dumating. Sabi ko, punta tayo mo sa may mall, malapit na SM doon. Doon kami dumaan sa pinakalikuran.
Tapos labas kami, ako'y naka-t-shirt lang, papasok na. Sabi ng gwardya, ay hindi, ikot kayo. Hindi po nakidaan lang kami kanina. Ikot kayo! Hindi po dito kami ikot nga! Ako ho yung paring magtutok. Ay, Father, hindi ka naman kagad nagsabi. Usong-uso talaga. No ID, no entry. Sa langit, meron din yan. No ID, no entry. And love is your ID. Pag-ibig ang ID natin sa langit. Kaya huwag mong iwawala yan. Pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig na hindi mayabang. Pag-ibig na hindi puro salita. Kundi pag-ibig ni Kristo na pinatunayan niya sa kanyang mabuting halimbawa. Sinabi ko na ito nung nakaraang linggo. Sa pagkapatuloy na misa natin, ulitin ko ulit. Sa buhay na ito, 2 bagay ang hindi mo na maibabalik pa. Una, ang salitang sinabi mo na. Kaya bago bumuka ang bibig, magdasal, mag-isip mabuti. Dahil pag nasabi mo na, hindi mo na mababawi pa. At pangalawa, ang oras na lumipas na. Huwag mo sabihing bata ka pa. Huwag mo sabihing matanda ka na. Araw-araw, huwag mong palalampasin ang magmahal ng tama, ang magmahal sa gawa. Araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos na sana sa dulo, pag natapos ang kwento natin sa mundo, ikaw at ang Diyos pa rin ang magsasama. Amen.